Mas makabubuti nga ba dito kay Von Pesumal kung siya ay mapunta dito sa Terra Firma o di kaya naman ay bumalik sa Northport Batang Pier? Iyan ngayon ang tanong ng karamihan dahil nga ito si Pesumal ay halos wala na nakukuhang playing time dito sa Barangay Ginebra. Kung inyong maaalala, itong si Pesumal ay kinuha ni Coach Tim Cone dahil kinakailangan nila ng outside scoring. Ang naging problema lang nung dumating itong si Pesumal, na-acquire naman nila itong si Jeremiah Gray. At maliwanag na ang mas preferred ni Coach Tim Cone ay itong si Jeremiah Gray dahil mas matangkad na player ito at mas athletic kaysa kay Pesumal. Kaya ito ang nabigyan ng playing time. Noon namang na-injure ito si Jeremiah Gray, nakuha naman nila itong si Maverick Ahanmisi. At kung babalik na itong si Jeremiah Gray, isipin nyo na lang yung rotation sa guard ng Ginebra. May Tenorio ka, may Stanley Pringle, Maverick Ahanmisi, meron kang Scottie Thompson, nandiyan pa si Nards Pinto at si Jeremiah Gray. Saan mo pa ilalagay si Von Pesumal dyan? Kaya sa tingin ko ito si Von Pesumal, baka mag-request na yan ng trade para mapunta dito sa Terra Firma o di kaya naman ay sa ibang team. Sa tingin ko naman meron ding mga ibang teams kahit for example yung Rain or Shine o Converge ang magkaka-interest dito o kahit na Phoenix. Dahil ito naman ay isang mahusay na scorer. Nakita natin doon sa game niya sa PBA On Tour, naka-score siya ng 29 points. Kaya ibig sabihin nito, kung mabibigyan lang talaga ng playing time, ay meron namang ipapakita. Kaya sa tingin ko, itong si Von Pesumal, ay kung siya ay ma-trade man, pero siya dapat mapuntahan team na yung magagamit siya. Huwag yung mababangko siya katulad ng nangyari dito sa San Miguel at Ginebra kung saan hindi naman siya nabibigyan ng playing time. Pero nung nasa Global Port pa siya, ay maganda naman yung pinapakita. Kaya tignan natin kung saan napunta niya ngayon. Dahil ang dami ng mga guards ng SMB, marami ngayon ang nagsasabi sa social media na baka itong si Keith Jimenez ay gamitin lamang na trade asset ng Beermen. Nung kasing itong si Keith Jimenez ay kinuha ng SMB, ang lumabas kaagad sa isip ng karamihan ay baka siya ang papalit dito kay Chris Ross. At ang maging rotation sa guard ng SMB ay itong si Romeo, si Jimenez at si Enciso. Pero nung inappoint itong si Ross bilang assistant coach ng SMB, ito ay maliwanag na senyalis na ito ay hindi iti-trade. Dahil syempre, ba't mo naman i-appoint na assistant coach ang isang player na iti-trade mo? So sa ngayon, marami nagsasabi na baka itong si Keith Jimenez ay gamitin lamang bilang isang trade asset ng San Miguel Beer. Ibig sabihin kung gumanda yung kanyang laro, ay baka gamitin siya pang trade, pangkuha ng ibang player. Sa ngayon, hindi pa natin yan masasabi dahil hindi pa naglalaro si Jimenez. Pero mukhang impressed daw ang SMB sa performance nito. At sa tingin ko, hindi naman yan basta-basta gagawin na trade asset ng SMB. Sa tingin ko, ang mangyayari dyan ay magdedepende sa performance nitong si Jimenez. Itong si Romeo, paniwala ko hindi yan talaga ite-trade ng SMB unless biglang bumagsak yung performance niya o kaya magkaroon ng malalang injury at hindi na magamit. At sa tingin ko pwedeng mangyari dyan ang pagtatalunan kung sino mawawala ay itong si Jimenez at si Simon Enciso. Dahil kung maging maganda ang performance nitong si Keith Jimenez, baka si Enciso ang mawala sa SMB. Hindi pa natin natitiyak yan dahil syempre depende kung ano ipapakita ng dalawang nabanggit na players. Pero sa tingin ko hindi basta-basta gagawing trade asset ng San Miguel yan si Jimenez. Dahil kung maganda naman talaga ang laro niya at may ibubuga, bakit naman siya pakakawala ng San Miguel Beer? So abangan natin. Ito pong si Sean Jackson ay inactivate ng Meralco Bolts para dito kay Chris Banquero na meron daw injury. Ito si Banquero medyo matagal-tagal nang hindi nakapaglalaro at actually nga medyo naging inconsistent yung performance niya dito sa Meralco Bolts. Kung inyong maaalala itong si Banquero bago nag-umpisa, itong Commissioner's Cup ay napabalita na baka ma-trade. Dahil para hindi siya fit sa sistema ni Coach Norman Black. At of course, ang ginagamit kasi nilang top point guard doon ay si Aaron Black. At ang nagiging kapalit niya minsan ay itong si Anjo Karam. Mas madalas nga kay Chris Banquero na madalas na i-injure. Dahil dito sa mga bagay na yan at sa medyo hindi consistent na laro ni Banquero, lumabas nga yung balita na baka ito ay ma-trade. Pero sa ngayon,
may bagong coach ang Meralco, si Luigi Trillo, at baka bibigyan pa ng pagkakataon dito si Banchero para maglaro dito sa Meralco Bulls. Siyempre nakadepende yan doon sa magiging performance niya. Pero sa ngayon medyo mahirap i-judge yan dahil nga meron siyang injury. So titignan muna natin kung gaano katagal bago makarecover itong si Banchero at kung ano rin magiging performance ng ibang players ng Meralco Bulls. Dahil dyan siyempre magdedepende kung ito si Banchero ay mananatili dito sa Meralco Bulls o hindi. Sa ngayon, ang Meralco Bulls, alam natin last minute nagpalit sila ng import para SMB. So kailangan abangan natin kung ano magiging performance dito. Pero sinabi ni Coach Luigi Trillo na confident naman siya doon sa chances nila dahil nga wala itong si Justin Brownlee. At confident siya doon sa kakayahan ng mga players niya. Kaya abangan na lang natin kung ano mangyayari dito kay Banchero. Pero kung sakaling pag-isipan ng Meralco na ang player na ito ay i-trade, maraming mga teams pa rin ang magkaka-interest dito. Dahil yung maalala, lalo na nung ito'y naglaro sa Phoenix at Alaska, ang naging calling card talaga nito yung kanyang depensa. Kaya abangan natin kung sakali ma-trade. Sa wakas, mukhang may good news naman dito sa Converge Fiber Xers. Dahil ayon dito sa kanilang official roster report, inilagay na itong si Mac Talio doon sa kanilang active lineup. Ibig sabihin nito, baka maglaro na itong si Talio mamaya doon sa debut ng Converge kontra dito sa Blackwater Bossing. So, ibig sabihin nito mukhang pinagbigyan ng PBA yung kahilingan nila na ito ay payagan ng maglaro. Dahil nga marami ang nagsabi noon na yung suspension dito kay Talio ay hindi na dapat i-implement dahil ang tagal na niyang nawala sa liga. So dapat ay pabayaan na siya maglaro sa Converge at mukhang natauhan naman itong PBA at papayagan na itong mangyari. So abangan natin kung ano magiging performance ni Talio dahil siya ngayon ay magiging parte nung Big 3 nitong Converge Fiber Xs kung saan kabilang din ito si Justin Arana pati na ito si Shawnee Winston. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging performance nila mamaya. At syempre, kailangan din natin tignan yung magiging laro ng import nila dahil kinukonsidera na isa ito sa mga top options o pinaka mga masasabi natin na high caliber imports dito sa liga. Of course, tatangyan ay nakadepende doon sa magiging performance nila at kung paano siya mag-gel sa mga teammates niya. Pero sa ngayon mukhang okay daw itong import na nakuha nitong Converge Fiber Xs at ito si Mac Talio. Kahit sabihin pa natin na 3-on-3 yung kanyang specialty, marami naniniwala na magiging madali lang yung adjustment niya dito sa PBA dahil sanay na rin daw siya dito sa gustong ipairali na sistema nito si Coach Aldin Ayo. Kaya abangan natin kung ano magiging performance nila mamaya. And of course, pati na yung iba pang teams dahil syempre excited yung mga fans dahil merong mga rookies. Of course, si Shawnee Winston dito sa Converge. Kaya tignan na lang natin kung paano sila mag-gel dito si Talio at yung iba pang players na kinuha dito si Coach Alden Ayo para sa Commissioner's Cup. Shout out kay Michael D, Efren Miranda, Ruben Dolor, Edia Garcia, Romeo Conchada, Jonald Malyari, Joseph Pineda, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus, at Girly Baduria, RG Bueno at Darina Family, Reden, Elena, Laila at Bonbon Dansang, Junju, Angie, Patpat at Biboy Matas, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Ireneo Salangsang, binabati din natin si Katsakino Dukusin, Enrico at Presi Angsioko, Reden, Elena, Laila at Bonbon Dansang, John Mark Cantos, Junel Alagon at Celino Valles Family, Anthony Alon, Donel Santiago, Jason Mendoza, Enju, Dexter Domer, Judy, Edwina, Carl, Jaira, Shaina at Jonah Villarosa, Edwin Carmona Jr., Oji, Gio, Gia at Len Santillana at Tagle Family, Brian Andres, Dionisio Mercado, Ronald Barbosidad, Rico Olarte at si Jordan at John Reddy Malanta at Sid Maria.